Welcome back mga idol! Sa video na ito ay ating balikan ang pelikulang The Last House on the Left. Dalawang pulis ang nagdadala ng isang mapanganib na kriminal sa bilangguan, inihinto nila ang kotse sa harap ng isang tawiran ng Riles. Ang opisyal ay nagbibiro tungkol sa katotohanan na ang lalaking nakaupo sa likurang upuan ay pupunta sa pinakamapanganib na bilangguan, ngunit hindi natatakot si Craig at tinatawanan niya ang biro ng pulis. Maya-maya ay bigla silang binangga ng isa pang sasakyan. Isang babae at isang lalaking nakamaskara ang lumapit sa kotse at napatay nila ang isang pulis. Bumaba si Craig sa kotse at sinabihan ng opisyal ng isang bagong biro. Isang dalaga na nagngangalang Mary ay isang profesional na swimmer, siya ay nagsasanay sa pool kasama ang kanyang ina na siya din ang trainer. Sa isang buwan si Mary ay magkakaroon ng isang kompetisyon sa paglangoy, ngunit ang pamilya ng dalaga ay lilipat sa isang country house sa loob ng ilang buwan. Ang ama ni Mary ay nagtatrabaho bilang isang doktor sa isang ospital, dumating ang pamilya sa bahay at agad na pumunta si Mary sa lawa upang lumangoy. Pagkatapos ng maikling sesyon ng pagsasanay ay umuwi si Mary at humingi ng pera sa kanyang mga magulang. Gusto ni Mary na pumunta sa lungsod upang makita ang kanyang kaibigan, pinahintulutan ng mga magulang ang dalaga na dalhin ang kotse ngunit kailangan niyang umuwi sa gabi. Ang kaibigan ni Mary ay nagtatrabaho bilang isang tindera sa isang tindahan. Si Paige ay humihingi ng tawad kay Mary dahil sa hindi niya madalas na pagtawag sa kanya, sa hindi pagbati sa kanya ng maligayang kaarawan. Ngunit okay lang yun para kay Mary. Isang lalaki ang lumapit sa cash register at hiniling na ibenta sa kanya ang isang pakete ng sigarilyo. Pero hindi pwedeng magbenta ng sigarilyo si Paige sa isang menor de edad, nag-aalok ang binatilyo ng ibang sigarilyo kapalit ng sigarilyo. May espesyal na lasa ang sigarilyo niya, hindi tutol si Paige sa paggawa ng ganoong palitan. Pagkatapos ng trabaho ay pumunta sila ni Paige kay Justin, nakatira siya sa isang motel. At pinapasok sila sa kanyang silid para manigarilyo, ngunit tumanggi si Mary, tumawag siya sa kanyang nanay at humingi ng pahintulot na manatili sa bahay ni Paige, pero tutol ang ina at sinabing umuwi bago maggabi. Pumasok si Mary sa kwarto at nakitang sobrang saya ng kanyang kaibigan, nag-alok si Paige na mag-join at pumayag si Mary. Sinubukan ni Mary ang paninigarilyo sa unang pagkakataon at tila nagustuhan ito. Ngunit hindi nagtagal ay natapos din ang kanilang kasiyahan, ang ama at tiyuhin ni Justin ay pumasok sa silid. Ang ama ni Justin ay ang nakatakas na kriminal, siya ay hindi nasisiyahan na ang kanyang anak ay nagdala ng mga babae sa bahay. Hiniling ni Justin na paalisan ang kanyang mga bagong kaibigan, ngunit sinabi ng lalaki na hindi niya sila maaaring paalisan. Tahimik lang si Mary, naiintindihan niya na hindi kailangang galitin ang mga taong ito, ngunit sinusubukan ni Paige na makipag-ayos sa kanila, nangako na hindi sasabihin kahit kanino na nakita nila sila, at nakiusap na palayain sila. Pero pagkatapos ng kanyang mga salita, mas gusto ni Francis na isama ang mga babae. Sinubukan ni Paige na tumakas sa banyo ngunit nabigong basagin ang bintana. Siya ay nagsisigaw ng buong lakas, ngunit walang nakarinig sa kanya. Lahat sila ay sumakay sa kotse ni Mary para lumayo. Habang nagtitimpi si Mary ay tinuro pa niya ang tamang daan kay Craig. Ngunit nagulat ang kasintahan ni Craig nang biglang inatake ni Mary ang babae. Sinubukan ni Mary na tumakas pero nabigo siya. Nagpatuloy si Craig sa pagmamaneho at hindi nagtagal na bangga siya sa isang puno. Inakay ni Craig at Francis ang mga babae palabas ng kotse, papatayin nila sila, ngunit si Mary ay ayaw pang mamatay at lalaban sa mga kidnapper. Sinubukan din ni Paige na kumawala at nagawang makatakas. Tumakbo si Paige sa kakahuyan at nakita ang mga tao sa di kalayuan, ngunit wala siyang oras para humingi ng tulong. Inakay ng babae si Paige papunta sa kotse, gusto siyang patayin ni Francis, ngunit pinigilan siya ni Craig at sinabing kakailanganin pa rin nila ang mga babae. Pinunit niya ang kanyang t-shirt at itinali ang mga kamay nito. Nilapitan ni Craig ang kanyang anak at inutusan itong pagsamantalahan si Mary. Ngunit tumanggi si Justin na sundin ang kanyang mga utos. Nakita ni Paige kung paano nila pinahihirapan ang kanyang kaibigan at sinabihan silang pumunta sa impyerno. Ayaw ni Craig na ganito ang kinikilos ni Paige, binuhat siya nito at ginamitan ng kutsilyo. Bumagsak si Paige sa lupa at dahan-daang nagdurugo. Napagtanto ni Mary na malapit nang mamatay ang kanyang kaibigan. Itinulak ni Craig si Mary sa lupa at linapastangan siya hanggang sa makaraos. Hindi nila napansin na tumayo si Mary at tumakbo sa kagubatan. Ipinangako sa sarili na mabubuhay siya. Tumakbo siya papunta sa lawa at sumisid sa tubig. Lumangoy siya ng napakabilis, ngunit ang bala ay mas mabilis at natamaan siya. Ang dalaga ay sugatan, umulan ng malakas sa mga oras na yon, kaya iminungkahi ni Francis na humanap ng mapagpapalipasan ng gabi.
Sa kalagitnaan ng gabi ay dumating si Craig at ang kanyang mga alipores sa bahay sa tabi ng lawa, sinabi nila na naaksidente sila, at ang kanilang sasakyan ay nasira, pinapasok ng nanay ni Mary ang mga estranghero sa bahay. Nawala ng kuryente sa bahay dahil sa bagyo, sinuri ni John ang ilong ni Francis at nagbigay ng paunang lunas. Napansin ni Emma na kakaiba ang hitsura ni Justin, ikinwento ni Craig kung paano nasira ang kanilang sasakyan at humiling na pumunta sa pinakamalapit na ospital, ngunit sinabi ni John na ginamit ng kanilang anak ang kotse at hindi pa bumalik. Naisip ng mga magulang ni Mary na nag-overnight siya kasama ang isang kaibigan. Inalok ni John ang mga bisita na magpalipis ng gabi sa guest house. Nang pumunta si Justin sa banyo ay napansin niya ang litrato ni Mary sa refrigerator, naiintindihan niya na nasa bahay pala sila nila Mary. Natatakot si Justin na magsabi ng totoo dahil alam niyang papatayin ng kanyang ama ang lahat. Bago umalis ay iniwan ni Justin ang kwentes ni Mary na inilapag niya sa mesa. Samantala, ang sugatang si Mary ay lumangoy at sumampa paakyat sa bahay. Nang humiga ang mga kriminal ay nagpasya si John na i-lock ang harap ng pintuan dahil ang mga panauhin ay tila kakaiba din sa kanya. Lumabas si John sa likod bahay at nakita ang kanyang anak na sugatan, dinala niya ito sa bahay at sinimulang masahihin ang puso nito, nagawa niyang buhayin si Mary. Binawasan ni John ang presyon sa baga ng kanyang anak, at sinusuri ang kanyang katawan, samantala, nakita ni Emma ang pendant ni Mary at napagtanto na sila ay nagkanlong ng mga kriminal. Pagkatapos suriin ang katawan ng kanyang anak, naunawaan ni John ang ginawa sa kanya, sinabi niya sa kanyang asawa na ang kanilang anak ay ginahasa. Sinabi ni John na kailangang madala agad sa ospital si Mary. Ngunit wala silang sasakyan, 5 milya ang layo ng pinakamalapit na bahay. Nakaisip si John ng isang plano, gusto niyang mapaandar ang lumang bangkang demotor at tumulak sa kanyang mga kapitbahay. Samantala, si Justin ay kinuha ang baril ng kanyang ama. Umalis si John upang hanapin ang susi ng bangka, hindi makatulog si Francis at napagdesisyonan na puntahan si Emma. Niyaya siya ni Emma na mag-inuman at sinabing nakatulog na ang kanyang asawa, sinubukan niyang i-distract ito para hindi niya makita si Mary. Inaakala ni Francis na may gusto sa kanya si Emma ngunit bigla niya itong sinaksak ng kutsilyo. Sinalakay ni Francis si Emma ngunit ang kanyang asawa ay lumapit sa kanya nang sabay-sabay nilang pinigilan si Francis. At pinatay siya, hindi mahanap ni John ang susi, sa tingin niya ay nasa loob ang susi. Sa guest house, iminumungkahi niyang pumunta doon dahil ito ang tanging paraan upang mailigtas ang kanyang anak na babae. Pumasok sila sa bahay at nakita nila si Justin na may hawak na baril, binigay niya ang baril kay John, nagising si Craig at sumiklab ang away, tumakbo si Craig ngunit patuloy na nakikipag-away ang kanyang kasintahan, nagtulungan sina John at Justin para matalo siya. Pumasok si Craig sa bahay at nakita niya ang kanyang kapatid. Nakita niya ang litrato ni Mary sa isang mesa, napagtanto niyang nagkamali siya nang pumunta siya sa bahay na ito. Binantayan ni Emma ang kanyang anak sa bangka at nananatili sa kanya. Samantala, nakita ni John si Craig at planong ipaghiganti ang kanyang anak. Ngunit lumalabas na mas malakas si Craig. Pumasok si Justin sa bahay upang tulungan si John na pigilan ang kanyang ama, hiniling ni Justin na huminto, ngunit sinabi ni Craig sa kanyang anak na iputok ang baril upang siya ay maging isang tunay na lalaki. Hinawakan ni Craig si Justin at sinugatan sa dibdib, tuturuan na sana ng ama ang kanyang anak ng leksyon ngunit to the rescue si Emma at pinagtulungan nilang talunin ang kriminal. Sumakay sila sa bangka at pumunta sa ospital, dinala nila ang sugatang si Justin. Makalipas ang ilang araw ay binalikan ni John si Craig na kanyang bihag at binuksan niya ang microwave. Ngayon ay buo na ang paghihiganti niya sa ginawa ni Craig sa kanyang pamilya. At dyan na nagtatapos ang video mga idol. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli, goodbye.